Iginigiit ng Pilipinas ang lumalagong geopolitikal na impluensya sa pamamagitan ng pagbroker ng matataas na estaka ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng mga makapangyarang bansa sa gitnang silangan na nag-navigate sa mga pagbago-bago mga tensyon sa rehiyon. Sinusuri namin ang estrategikong pagmamaniobra ng Department of Foreign Affairs habang ang Pilipinas ay lumilipat mula sa isang labor exporter patungo sa isang kritikal na diplomatikong tagapamagitan, pagbabalanse ng mga interes sa seguridad sa dagat at ang kaligtasan ng milyong-milyong mga OFW na nasa ibang bansa. Narito ang mga detalye ng high-stakes diplomacy o masilang diplomatikong negosasyon na pinangungunahan ng Maynila upang mamagitan sa tensyon sa pagitan ng mga makapangyarang mga bansa sa Middle East ayon sa mga ulat noong unang bahagi ng April 2026. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs o DFA na makipag-usap sa Iran upang masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may langis na patungo sa Pilipinas. Naganap ito matapos i-block ng Iran ang Strait of Hormuz, isang pangunahing ruta ng langis sa mundo kasunod ng gyera sa Middle East. Ang Pilipinas, sa kabila ng pagiging kalyado ng Estados Unidos, ay humingi sa Iran na itinuring ang Maynila bilang isang non-hostile na bansa upang hindi maabala ang supply ng enerhiya. Nagbigay ng garantiya ang Iran na papayagan ang ligtas, walang harang at mabilis sa pagdaan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Muling makipagkita si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa Iranian Foreign Minister upang tiyakin ang commitment na ito sa pinakamataas na antas na bagay naman ikinalulugod dito ng ambasador ng Iran sa Maynila na si Yosef Ismail Dardi na hindi pa nga naganap ang pagkikita ng dalawa. Nagparamdam agad ang Iran na binigyan na ng paintulot ang mga Philippine flag tanker ship na makadaan sa Strait of Hormuz na tinawag pa ng Iran na non-hostile ship. Binigyan din ng DFA ng Pilipinas ay hindi pumapanig o neutral kundi nagpapanatili ng balance sa diskarte upang protektahan ang kaligtasan ng mga OFW at siguraduhin ang supply ng langis. Ang tensyon ay nag-ugat sa magkasanib na pag-atake ng US at Israel laban sa Iran na nagdulot ng ganting atake ng Tehran sa mga base ng US sa Gulf countries. Nagdeklara ng National Energy Emergency ang Pilipinas dahil sa banta sa supply ng enerhiya kung saan 95% ng krudo ay galing sa Middle East. Sa kabuuan, ginagamit ng Pilipinas ang quiet diplomacy upang balansehin ang relasyon sa US at Iran at sa ilang Middle Eastern power na naglalayong maiwasan ang malaking krisis sa ekonomiya habang pinoprotektahan ang mga Pilipino sa gitna ng matinding tensyon.